Sa patuloy na operasyon ng Israel sa Lebanon, umabot na sa higit 600 na target ang winasak gamit ang higit 800 precision-guided bomb, habang sa atake naman ng Israel at Amerika sa Iran ay tinarget na magkasanib na puwersa ang mga probinsya ng Iran at winasak ang mga pasilidad ng IRGC, habang todas naman ang ilang mga mataas na opisyal ng Iran. Ngayong nararamdaman na ng United Kingdom na mananalo ang Amerika sa labanan kontra Iran, abay nag-deploy ito ng isang aircraft carrier patungo sa Middle East. Pero ayon kay Trump ay hindi niya kailangan ng tulong ng United Kingdom. Ito ay matapos tanggihan ng United Kingdom ang hiling ni Trump na gamitin ang base nito upang maglunsad ng mga puwersa na aatake sa Iran. Sa patuloy na opensiba ng Israel sa Iran, inihayag ng IDF na nakumpleto ng Israeli Air Force ang mga bagong wave of strikes sa Iran, kung saan tinamaan nito ang IRGC Space and Satellite Command at 50 ammunition bunker. Ayon sa report ng IDF ay muling sinira ng kanilang puwersa ang mga pangunahing pasilidad ng rehimen, kabilang ang Kayam Satellite Control Center, mga base ng Basij, International Security Headquarters at mga IRGC Ground Force Complex. Sinabi ng IDF na ang mga operasyong ito ay bahagi ng isang kampanya upang sirain ang pangunahing infrastruktura at kakayahan ng rehimeng terorista ng Iran. At yan ay kasunod ng pag-target ng Israeli Air Force noong nakaraang araw sa isang oil depot ng Iran, kaya't makikita ang Iran na nagmistulang impyerno dahil sa malaking apoy at makapal na usok. Strikes overnight targeting Iran's oil infrastructure on the outskirts of the city. 4 separate oil storage facilities were hit in these strikes. You can see in this video here a massive amount of flames and black smoke billowing up from the skyline in Iran. Israel's prime minister says these types of attacks will continue as the Iranians are still striking regional countries and Israel. Hanggang kahapon ng umaga, abay binabalot pa rin ng makapal na usok ang Iran dahil nahihirapan ng mga bombero nito na apulahin ang sunog. Nagkaroon din ng ulan sa ilang bahagi ng bansa at hindi umano ito ordinaryong ulan dahil tinatawag nila itong black rain dahil sa kulay itim umanong ulan na sanhi ng makapal na usok. That the rain water is actually black, also saturated, it appears with oil. Habang patuloy namang binobomba ng Israel at Amerika ang mga probinsya ng Iran, kung saan tinatarget nito ang mga base militar ng Iran tulad ng mga industrial complex, ammunition facilities at mga pasilidad na pinaniniwala ang mayroon umanong mga bunker. Is launching a new round of strikes just outside the Iranian capital of Tehran. Kabilang sa mga binomba ng Israel at Amerika ay ang Abdanan, headquarters sa Ilam, headquarters sa Disful, military facilities sa Bane, military base sa Holy City ng Qom, at Artist Square sa Tiran. Dahil sa matinding mga atake na yan, abay dalawa sa mga matataas na opisyal na naman ng Iran ang natodas, ang Military Bureau Chief ni Khamenei na si Abul Qasim Babaiyan at Senior Military Officer at Commander na si Abdullahi Aliyabadi. Base sa report, sa ngayon ay mga regular na fighter jets na lamang ang idinideploy ng Israel at Amerika habang nakastandby lang ang mga pangmalakasang assets nito. Pero sinabi ni Trump na mayroong the big one na mangyayari sa Iran at iyon ay hindi pa makumpirma ang ibig sabihin ni Trump kung ito ba ay isang mabigat na atake. Pero ang malinaw sa ngayon ay hindi umano titigil ang Israel at Amerika sa pag-atake hanggang sa hindi sumuko ang rehimeng Khamenei.
The two most powerful air forces in the world. Sa kabila nito, kahit naranasan na ng Iran kung paano humagupit ang dalawang malakas na air force sa mundo, abay hindi pa rin umunosusuko ang Iran at patuloy nitong dedepensahan ng bansa. Paanong depensa naman kaya ang gagawin ng Iran gayong wala naman itong mga pangdepensa matapos malagas dahil sa mga airstrike? So we never give up, we never surrender, and we continue to resist. As long as it takes, we continue to defend ourselves, and we are defending our territory, our people, and our dignity. And our dignity is not for sale. Samantala, binatikos naman ito ni Blair si Starmer dahil sa hindi pagsuporta sa desisyon ni US President Donald Trump na bombahin ang Iran. Sinabi ng dating Prime Minister ng UK na dapat sana ay nasa panig ng Amerika ang UK sa simula pa lamang. Ani Blair, isa itong dago kay Starmer. Ito ay matapos tanggihan ni Starmer ang unang kahilingan ni US President Donald Trump na gamitin ng mga puwersang panghimpapawid ng Amerika ang mga base ng UK upang maglunsad ng mga puwersa na bobomba sa Iran. Sinabi ni Blair na umaasa ang United Kingdom sa alyansang Amerikano para sa kanilang bansa at hindi lang umano basta-basta kaalyado ang Amerika. Dagdag ni Blair, mahalaga ang relasyon sa Amerika dahil sa lakas militar nito na kailangan para sa seguridad. Tila natauhan naman si Keir Starmer kaya't inihayag nito na isa sa aircraft carrier ng United Kingdom ang ilalagay na sa advanced readiness para sa isang posibleng mobilisasyon patungo sa gitnang silangan. Pero agad na tumugon si Trump at sinabi sa Prime Minister ng UK na si Keir Starmer na hindi umano niya kailangan ng tulong ng United Kingdom dahil lais lamang umano ng UK na makibahagi ngayong nakikita na niyang mananalo ang Amerika sa labanan. At sa update naman sa operasyon ng IDF sa Lebanon sa isang linggong labanan kontra Hezbollah ay umabot na sa higit 600 target ang tinamaan sa buong Lebanon mula sa himpapawid, dagat at lupa gamit ang humigit kumulang 820 na bala. Habang mahigit 190 na teroristang Hezbollah naman ang kanilang tinodas kabilang si Abu Hamza Rami na commander umano ng PIG sa Lebanon kasama ang ilang mataas na commander, habang isa naman ang nasawi sa hanay ng Israel na kinilalang si Master Sergeant Maher Qatar ng 91st Combat Engineering. 27 sunod-sunod na atake ang isinagawa ng Israel sa Beirut kabilang ang 5 pang lugar sa Dahiya. Nagsagawa naman ng mga parada ang mga Muslim sa Iran upang palakasin ang mga moral ng rehimen. Habang dito sa Pilipinas naman, abay nagsalpukan naman ng mga pulis at mga kabataang nagrarally kaugnay sa pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Hinarang ng mga kapulisan na huwag makalapit sa US Embassy ang mga kabataang ayaw sa ROTC. Mga kabataang wala pang ambag sa bayan pero pag-uwi sa bahay, sabay maanong ulam.